Hallelujah. Mga kapatid, minsan pa palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Naalala ko lang yung kasi isa rin sa mga favorite na stories ko sa Bible is yung story ng alibughang anak. Sabi nga doon sa kanta, halika, lumapit ka. Ayoko nang kantahin kasi baka masira yung mood ninyo. Anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. No, parang ang sarap na there is a Father who loves you so much na kahit na ikaw ay nagkakamali, lagi kanyang pinapakinggan at you are welcome na lumapit muli sa Kanya. So mga kapatid, ngayong hapon na to sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayon, hayaan niyo po na ihatid ko sa inyo ang salita ng ating Panginoon. At sangayon nga dun sa tinatalakay natin na topic this month, na prayer and dependence on God. It's all about walking with God daily. Ngayong week na to, pag-uusapan natin all about trusting God through prayer. No? Ba't parang magkadugsong yung God through? Basta God yan and through. No? OC talaga eh. Sorry po. Pero naisip nyo ba mga kapatid, minsan kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon, the usual thing na atin pong ipinapanalangin sa Kanya is yung pinakamadaling panalangin. Anong klaseng panalangin kaya yun? Yung Lord, baguhin mo yung nangyayari sa paligid ko. Amen? How many of you, nung nakita nyo, magulo yung paligid nyo, magulo yung pamilya ninyo, magulo yung business ninyo, magulo yung inyong mga trabaho, yung inyong studies, sabi nyo, Lord, baguhin mo yung sitwasyon na to. Ang daling gawin nun. Pero minsan kasi, iba yung sagot ng Diyos eh. Ang pinapanalangin mo, baguhin ng Diyos yung nangyayari sa paligid mo, yung sitwasyon. Pero minsan yung sagot niya sa'yo, hindi anak, ikaw yung babaguhin ko. At ito yung pinakamahirap, yet ito yung siguro pinakamasarap na sagot na pwede nating makuha mula sa ating Diyos. Amen po ba? Kasi alam ng Diyos kung ano yung pinaka long-term na solusyon sa mga bagay na inilalapit mo sa Kanya. Kasi iisipin nyo nga naman, kung halimbawa nanalangin tayo sa ating Diyos, na baguhin yung sitwasyon, tapos hindi tayo nagbago, kahit siguro bago na yung sitwasyon natin, parehas pa rin yung pagtingin natin doon. Parehas pa rin yung ating reaction, yung ating responses. Pero kapag tayo yung binago ng Diyos, kahit anong sitwasyon pa yan, magiging maganda sa paningin mo. Ma-appreciate mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya ngayon, tuturuan natin ng bawat isa, maging ako din, na manalangin sa Diyos ng sang-ayon sa kalooban niya. Mga kapatid, sabi nga, prayer is learning to trust God with whatever He chooses to do. So bakit nga ba natin kailangan pagtiwalaan yung Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, mga kapatid? Minsan kasi nananalangin tayo ng healing, minsan provision, trabaho, about sa family natin, at minsan sa marami pang mga bagay, sa anak natin, and of course sa ministry. But this day, we don't pray to God in a sense na, Lord, make my life easier. Lord, padaliin mo yung buhay ko. Baka nga mamaya, sagutin ni Lord, pinadali talaga yung buhay mo, no? Huwag naman, no? Lord, palakasin mo na lang ako. Lord, build me, equip me, train me, make me stronger. So mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po muna humingi ng gabay sa ating dakilang Diyos. Isang panalangin at paabot natin sa Kanya yung ating layunin ngayong hapon na to. O dakila at mapagpala naming Ama, aming Diyos sa langit, Ikaw ay banal, Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Ngayong hapon na ito, O Diyos, kami po ay patuloy na dumadalangin sa iyo. Lord God, na ang kaharian mo ang siyang bumaba dito sa lupa at ang iyong kalooban, Lord God, ang maganap sa buhay po ng bawat isa sa amin. Bagaman, O Diyos, nababatid mo na marami kaming mga dalahin, marami kaming mga plano, marami kaming mga nais, Lord God, na ilapit sa iyo. But again, Lord, we know and we trust your plans. Na yung plano mo yung pinakamaganda at the best na plano sa lahat. At Lord, we are here to completely surrender everything to you. Teach us, Lord God, this afternoon, yung pananalangin, Lord God, na alam namin na gustong-gusto mo na marinig
And O Diyos, turuan mo rin po ang bawat isa sa amin, Lord God, that every time na kami lalapit sa iyo, yung tamang kalagayan ng aming mga puso, O Diyos, maging, Lord God, yung um, mga salita na amin pong babanggitin sa iyo. Sa tulong ng banal na Espiritu, O Diyos, makakapanalangin kami sa iyo. At alam namin na didinggin mo ito dahil na rin sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo na siyang nagsilbing righteousness ng bawat isa sa amin. Kung bakit kami nakakalapit at nakakatawag sa iyo bilang aming Ama, dakilang Ama. And Lord, we seek, Lord God, your presence and the wisdom, Lord God, this afternoon as we dig in deeper, Lord God, sa salita mo. Ito po ang aming samot panalangin, Lord God. Guide us, help us, strengthen us, Lord God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo kanina, nananalangin tayo sa ating dakilang Diyos and most likely bago ka manalangin, meron ka nang ine-expect na sagot sa Kanya. Di ba? Kumbaga, bago pa man sumagot yung Diyos, meron ka nang idea sa isip mo kung ano yung dapat na maging sagot niya. Pero paano nga kung yung sagot ng Diyos ay hindi sang-ayon dun sa iniisip mo? Yung sa ine-expect mo na sagot. Kaya that's why yung question natin ngayong hapon, anong mangyayari ngayon kapag hindi sinagot ng Diyos yung tanong mo, yung panalangin mo, nang sang-ayon sa gusto mo, kung paano ito dapat masagot? What happens when God don't answer the way we expected? Minsan nananalangin ka, pagalingin ka na ni Lord. Minsan nananalangin ka, Lord, nag-a-apply ako ng trabaho, hayaan mo sana na matanggap ako. Lord, I want to serve you sa ministry. Lord, I really want this relationship to work. But, paano nga? Paano kung yung sagot na ine-expect mo, hindi yun yung naging sagot ng Diyos sa'yo? So, mga kapatid, madaling manalangin, Lord, baguhin mo yung situation. Pero minsan, ang sinasabi sa atin ng Diyos, I want to change you in the situation. At dito pumapasok yung tinatawag nating pagtitiwala. Pananampalataya. Napaka-importante nito, mga kapatid. Minsan kasi, meron tayong tinatawag na immature faith. No? Pinakamadali yung laging gusto natin para sa atin. The more convenient. Pero again, dun sa prayer na tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, at even when He prayed to God, to take this cup from me, not His own convenience yung inuna niya, but the will of God. Amen? So, yung message ngayon, sometimes you ask God to change the situation, but God seems to answer us in a different way. He wants to change us first. Mga kapatid, immature faith says, I will trust you. I will trust God if He gives me what I want. Magtitiwala lamang ako sa Diyos kapag yung panalangin ko ay binigay niya sa akin. Parang gusto mo muna ng proof, ano? Gusto mo munang makita na kumilos talaga yung Diyos. Sang-ayon sa gusto mo. Pero yung mature faith na dapat nagkakaroon tayo or nade-develop natin, dapat nagiging ganito. I will trust God even when He doesn't give me what I want. Madali yan eh. Yung isa. Madali ito eh. Ito yung mahirap eh. But again, mga kapatid, iba ang plano ng Diyos sa plano mo. Iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan mo. At kung titingnan natin mabuti, kung i-measure up natin, walang sinabi yung sayo. So, mga kapatid, faith is not trusting God only for the answer. Faith is trusting God with the answer, kahit ano paman yan. Pag nananalangin tayo sa ating Panginoon, sabi, meron daw 3, minsan sabi nila 4, pero it's the same. Siguro ngayon, gawin na lang natin muna ng 3. No? May yes, may no, and then may wait. Or not yet.
Alam ko, pare-para siguro tayo ng paningin kung alin doon yung pinakamahirap. No? Yung nangangapa tayo, yung hindi natin alam. Yung sabi ni Lord, wait lang anak. Hindi mo ba alam kung yes ba or no? Minsan pag sinabi sa yung yes, madaling tanggapin. Mas madaling tanggapin. Pero pag no, minsan kahit pa paano medyo madali-daling tanggapin kasi at least settled agad. Pero yung wait, yun yung parang, di ba? Mainipin pa naman tayo. Amen. Taas ka, may mga mainipin dyan. Baka naman. Gusto agad natin ang sagot eh. Gusto natin instant. Di ba? Yan yung gusto natin. But again, God is teaching us something different. And let's discuss the foundation ng ating pinag-uusapan ngayon. Sabi nga dyan sa Matthew 6, 9 to 10, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, if we're gonna see, kung titingnan natin mabuti, mga kapatid, merong order yung tinuturong panalangin sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. No? Una, we must establish our relationship with our Father. Tatawag tayo sa Kanya. Sunod, uunahin natin yung Kanyang kaharian. Isusunod din natin yung Kanyang kalooban. At saka pa lang tayo o e-entrada. Minsan kasi, Lord, this is what I want. Lord, ito yung gusto ko. Lord, ibigay mo na sa akin. Lord, sige na, please. No? Sa'yo agad eh. Pagtawag mo na ng Lord, God, sa akin agad. Sa'yo agad. Pero may tinuro sa ating pattern. Father, kingdom, will, saka pa lang yung sa'yo. Diyan pa lang papasok. At wait, hindi ibig sabihin na nakapasok ka na, magtutuloy-tuloy na. Na kung ano yung ilalatag mo doon kay Lord, yun na, yung masusunod. Kaya nga inuna natin yung kingdom, inuna natin yung will. So, minsan kasi mga kapatid, lumalapit tayo sa ating Diyos na ang attitude natin, hindi tayo nagsusurrender. Gets niyo yun? No? Kumbaga parang, lalapit tayo sa ating Diyos, tatawagin natin siya, kasi nga, may kailangan tayong ipanalangin sa Kanya, may kailangan tayong i-communicate sa Kanya. Amen. Most likely, madalas, karamihan sa atin, kaya tayo tumatawag sa Kanya kasi may pangangailangan tayo. Now, madalas din, kaya tayo tumatawag sa Kanya at yung pangangailangan natin na yun, wala na tayong ibang pwedeng asahan kundi siya yung sumagot. Siya yung tumulong sa atin. So, ibig sabihin, dapat doon pa lang nauunawaan mo na kung lalapit ka sa Diyos, surrender yung kailangan. So, pag sinabing surrender, hindi ikaw yung masusunod. Amen? Amen po ba? Dapat yung Diyos yung masunod. Pero minsan lumalapit tayo sa Diyos, parang gusto natin si Lord yung pasunodin natin sa walang surrender. Gusto mo si Lord yung mag-surrender sa'yo. Wow. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga binibigyan tayo ng idea, binigyan tayo ng pattern. How to pray. You surrender everything to God. Call Him Father. Unahin mo yung Kanyang kingdom and His will. And then, saka mo ilatag yung needs mo. And then, let Him decide kung yes, no, or not yet, or wait. No? So, mga kapatid, first, we need to establish our relationship. Based na rin dito sa Matthew 6, 9 to 10. We need to establish first our relationship with our God, with our Father, and then, uunahin natin yung Kanyang kaharian, yung Kanyang kalooban, bago pa man yung pinakamadadaling bagay para sa atin, yung convenience natin. Then, always, His will before our will. Puro will, Kuya Will. Hallelujah. Mga kapatid, I must say to you, kailangan relationship first, His kingdom and His will as well before yours.
Kaya nga submission, surrender, yung kinakailangan nating matutunan. At yun yung goal natin kung bakit tayo nananalangin. Amen po ba mga kapatid? So meron lang naman akong 4 dito na gustong i-share sa inyo na puntos. Sabi dyan, unang-una, bring your heart to God. Paano yan, Pastor? Kukunin ba namin yung puso namin? Hindi naman po literal, ano? Ibig sabihin, isuko mo, no? Isuko mo, ibigay mo sa Lord. Lahat ng dalahin mo, lahat ng laman ng puso mo, lahat ng desire, no? Ilalapit mo sa ating Diyos. Sabi nga sa Matthew 7:7-8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And the one who knocks, the door will be opened. Teka lang, 3 yan eh. Ano ba? Mini mo na lang tayo. Sige, Lord, I want to ask you this. Nung na-receive mo na, nung binigay na sa'yo, hindi ka na nag-seek. Kaya hindi mo maintindihan ngayon. You cannot find. Nung nag-ask ka, na-receive mo, hindi ka na rin nag-knock. So wala na rin nag-open na panibago. Ako mga kapatid, pinaunawa sa atin ng Diyos, sa akin, pinaunawa din sa akin ng Diyos na hindi lang naman isa yung pwede mong gawin dyan. Pwede siyang simultaneous. Pwede siyang sabay-sabay. Pwede siyang tuloy-tuloy. Amen? Sabi nga dyan, you can ask, you can seek, and you can knock. At may promise yung Lord na response sa'yo sa 3 bagay na yan. Now, kung titingnan natin mabuti, sabi nga dyan, the Greek word means for ask is to bring your request honestly or to make a petition. Ilapit mo sa Diyos, tingnan mo. Mag-request ka sa Kanya. Pero syempre, dahil request yan, dapat ready ka. Kung approve o disapprove or sabing wait lang. When you seek, sabi nga, what you're gonna do is actively pursue God's presence. Sabi rin dyan, when you knock, ibig sabihin nun, you keep coming with expectation, mga kapatid. So, dito, binibigyan tayo ng ating Diyos ng idea to not stop bringing your heart to God. When you ask and then you receive, pwede ka pa rin mag-seek and you will find. Pwede ka pa rin mag-knock and the doors will be opened. Kasi minsan, pag nakuha mo na yung pinapanalangin mo sa Diyos, hindi mo na hinahanap kung ano ba yung kalooban ng Diyos dun sa bagay na binigay niya sa'yo. Hindi mo na sinisik kung paano mo siya mag-glorify, kung nasaan siya. Sa mga panahon na meron ka na ng mga bagay na pinanalangin mo sa Kanya. At minsan, nagsasettle na rin tayo doon. Dumarating sa punto na even if you ask and you seek, you receive and then you find, minsan di ka na nagnanak. So yung mga doors, saan ba ako gustong dalhin ng Diyos? From hindi lang naman isa yung pwede nating gawin dyan. Pwede nating gawin yan tuloy-tuloy. Amen po ba mga kapatid? So, binibigyan tayo ng ideya ng ating Diyos na huwag tayong manghimagod sa pag-ask, sa pag-seek, and sa pag-knock. It can be simultaneous. Pwede mong gawin. So, sabi nga in Matthew 7:9-11, which of you, if your sons ask for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a snake? If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him?
So kung kahit nga daw yung iyong earthly father na hindi naman kasing holy ng Lord, meron siyang desire na bigyan ka ng magagandang bagay, how much more your heavenly Father? So, Jesus is then explaining here, mga kapatid, yung punto na God may not give you everything that you have asked for, but it doesn't mean na He is not good and He is not wise. Pag nanalangin ka, pag nag-ask ka ng magandang bagay sa ating Diyos, ibibigay niya yan. Pero kung minsan, yung iniisip mo magandang bagay, sa paningin mo, sa perspective mo, minsan talaga hindi ibibigay ng Diyos yan sa'yo. Lalo na kung sa tingin niya, hindi yan makakabuti para sa'yo. Kasi nga, kung ibibigay sa'yo ng Diyos lahat ng hinihiling mo, paano natin mapapatunayan na siya ay good at siya ay wise? Minsan kasi batayan natin ng good, kapag binigay ng Diyos yung hinihiling ko, sasabihin ko, good siya kasi binigay niya yung pangangailangan ko tama? Pero paano naman natin sasabihin or paano natin mapapatunayan that He is a wise God? Kung bigay lang siya ng bigay ng kahit anong hingin mo, kahit hindi naman na talaga makakabuti sa'yo. Isipin mo, kung binigay ng Diyos sa'yo yung isang bagay na sa tingin mo ay maganda, tapos napahamak ka, hindi na siya wise. Tama ba? Wise yung Diyos, all-knowing yung Diyos eh. Kaya kapag binigyan niya sa'yo yung isang bagay na pinanalangin mo, alam niya kung ano yung mangyayari. Alam niya kung ano yung magiging impact sa'yo. So, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, give me this. Pag binigay mo to sa akin, good ka. Pero paano naman yung wise? He is a wise God. Makakalimutan natin yung aspetong yun, mga kapatid. Sino dito may anak niya? Bibigyan niyo ba ng isang bagay na kalalason yung inyong anak? Kahit nasabihin niya, Papa, gusto ko yan. I want that. Di ba? Kahit iyakan pa kayo niyan. Kahit magpaikot-ikot pa yan sa sahig. O kaya sa hagdan. Ay, hindi, wag naman. Pakyat, no? Pakyat pa. Wag naman. Kahit mag-iiyak pa yan dyan, kahit mag-ikot-ikot yan dyan sa sahig, hindi niyo ibibigay. Bakit? Kasi alam niyo na ikapapahamak niya yung bagay na yun. But again, God is good and He is wise. So the point here, mga kapatid, pwede mong pagtiwalaan yung Diyos na siya ay good and wise. So kung meron tayong ilalapit sa Kanya, kung ano yung maging sagot niya, that is the best answer for you. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating dakilang Diyos. You can always trust the goodness of your Father. Minsan, mga kapatid, sabi nga, tinuturuan tayo ng Diyos na palagi tayong lumapit sa Kanya. And minsan, kapag sinabi niya no, hindi ibig sabihin yun na hindi ka na mahal. Dati, yung nililigawan mo, pag sinagot ka na, Dati, ang sweet-sweet mo sa akin, binibigyan mo pa ako ng flowers, ng chocolates. Yeah. Susungkitin ko ang buwan. Susungkitin ko ang araw. Haba naman ang panungkit mo. Pero pag kayo na, ayan na, wala na. Wala nang sweetness. Sabi, hindi na ikaw yung dating minahal ko. Wow, may maganong kapampalinya, no? Again, when God answers you no, it doesn't mean that God's love for you has stopped. Hindi nawawala yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Nag-iiba-iba lang yung forma nito. No? Minsan, yung pagmamahal sa iyo ng Diyos, it comes in the form of discipline. When He is saying no to you, tinuturuan ka niya na maging persistent. Tinuturuan ka niya na maging disiplinado sa mga bagay-bagay. No? Alam nyo, grabe yung wisdom ng ating Panginoon. And hindi natin siya kayang ikahon, mga kapatid. Amen po ba? Isipin mo na lang, kung halimbawa, lumapit ka sa Kanya. Halimbawa, ikaw ay 3 years old pa lang. Halos tuto mo lang na tumakbo, lumakad, no?
Tapos, nakakita ka ng motorcycle o ng motor. Sabi mo, Papa, gusto ko ng motor. Vroom, vroom, vroom. No? Sa tingin mo, yung tatay mo, ibibigay kaya sa'yo yung... Malamang sa malamang, ang ibibigay niyan sa'yo, laruan lang. No? Pero yung totoong motor na talagang... Grabe. No? Kaya nga ngayon, pagka merong bata na pinagdadrive ng magulang, tapos binivideo, pinopost sa social media, SCO, yung kasunod. Show cause order agad, no? Kasi nga, delikado. So you need to understand na minsan, sasagutin talaga tayo ng Diyos ng no. But it doesn't mean na tumigil na siya sa pagmamahal sa'yo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng gusto natin, ibibigay niya. Sa paraan na gusto natin. Okay? So, mga kapatid, we always bring our request to God. Huwag tayong matakot na sabihin sa Kanya lahat ng ating mga desires. Pero again, kailangan mo muna talagang umabot sa punto ng surrender. Dun sa point of surrender. No? Na minsan, you will acknowledge to yourself, Lord, I'm afraid. Lord, I need provision. Lord, I want this opportunity. Lord, gusto ko, ito talagang gusto ko, ito yung desire ko. Lord, pagalingin mo na ako. Lord, tulungan mo yung pamilya ko. Huwag kayong manghimagod na sabihin lahat sa Diyos. Kahit na sabihin na nating alam niya na yan, hindi naman kasi yun yung importante. Ang importante, yung lumalapit ka sa Kanya, you're acknowledging na alam mo na siya yung kayang sumulusyon dun sa bagay na inilalapit mo sa Kanya. And the best yung answer niya sa lahat ng bagay na yun. So again, pag tayo nananalangin, hindi naman ito all about informing Him. No? Hindi natin ini-inform yung ating Diyos. Kasi alam naman niya lahat yan. Kaya tayo nananalangin kasi inilalapit natin yung ating sarili at isinusuko natin ito sa Kanya. Under His sovereign will. Under His power. Under His authority. So kung ano yung kalooban niya sa bagay na inilalapit mo, so be it. So you don't pray because God doesn't know everything that you need. You pray because you trust the one who knows everything. Dahil alam niya lahat ng bagay, so mas mabuti na ipagkatiwala natin sa Kanya lahat ng bagay na dalahin natin. So, mga kapatid, meron nga lang din danger. No? Minsan kasi sobrang focus na tayo dun sa gusto natin na hingin sa Diyos na nakakalimutan na natin kung sino siya. Huwag naman sana umabot sa ganung punto. Nahingi na lang tayo ng hingi sa Diyos. At hindi na natin natatandaan kung sino ba yung Diyos na kinakausap natin. Ama natin siya, di ba? Minsan kasi nagiging transactional na lang yung prayer natin. Umabot sa punto, Lord, I pray to you this. I want your answer. Now. May panaw ka pa. Ngayon mismo, ora mismo, ngayon din. Para kang hari Batas yarn. Di ba? Ganun tayo Pero tinuturuan tayo mga kapatid ngayon na manalangin sa mas malalim na paraan. We don't simply bring our desires to God, but we surrender all of it to Him. Sinusurrender natin sa Kanya lahat ng bagay. Kaya nga, yung point number 2 is to surrender your will. Sabihin niyo nga po, surrender your will. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo in Luke 22:42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kapatid. No? He prayed. Jesus prayed. But if we're gonna take a look at it carefully, makikita natin na in-express ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang desire. And there's nothing wrong with that. Pero, huwag niyong kakalimutan yung kasunod. Not my will, but yours be done. Dapat ang ending laging, Lord, I surrender everything. I surrender my desire. I surrender my heart to you. Lahat ng bagay na pinapanalangin ko, Lord, I submit under your feet. Ikaw na pong magdesisyon. Ikaw na pong bahala sa sagot, sa solusyon. So, again, mga kapatid, hindi nagpretend si Jesus Christ na wala siyang desire, na wala siyang pangangailangan during that time. He expressed it properly by saying, Lord, even though meron akong sariling
desire na inilalapit sa inyo ngayon. Yet not my will, but yours be done. So, again, hindi tayo nananalangin just to make God agree with what we want. Nananalangin tayo kasi gusto natin na ilapit yung puso natin sa puso niya. Gusto natin na yung puso natin ay maging in agreement, aligned dun sa puso niya, dun sa will niya, sa kagustuhan niya, sa kalooban niya, mga kapatid. So, again, if we're gonna take a look, hindi yan yung goal natin. God, make your will agree with mine. Hindi po yan. Ang goal natin is to say this, God, bring my heart into agreement with yours. Amen po ba, mga kapatid? Minsan, sasabihin ng Diyos sa atin, wait lang anak, hindi yan yung gusto ko para sa iyo eh. Not this door. I will not open this door for you. Minsan nagtatampo tayo. Pero in reality, mga kapatid, closed doors can be God's grace. No? Yung mga bagay na hindi pinaintulot ng Diyos, hindi ibinigay sa iyo ng Diyos, it can be His grace working. It's God's protection, not just God's mere rejection sa kung ano man yung nilapit mo sa Kanya. Again, sabi nga sa 2 Corinthians 12:8-9, sabi diyan ni Paul, Apostle Paul, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, ano sabi ng Diyos? My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Kaya sabi ni Paul, therefore, I will boast all the more gladly about my weakness. So Christ's power may rest on me. Hallelujah. Mga kapatid, hindi hiniling ni Paul na alisin mo or sabihin na natin, yun yung pinanalangin niya. O yun yung pinanalangin, Lord, alisin mo na to. Meron siyang thorn eh. No? Pero, come to think of it, when he understood yung response ng Diyos sa kanya, sa panalangin niya, settled na siya. Sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin, God, His grace will sustain you. Okay ka. I'm in control. Hahawak ko yung sitwasyon mo. Akong bahala sa'yo. Sagot kita. Sabi mo sa katabi mo, sagot na ni Lord. Kung ano man yung pangangailangan mo, ano man yung bagay na nilalapit mo sa Kanya, sagot ka ni Lord. Kung ano mang paghihirap, suffering yung dinadanas mo, sagot ka ni Lord. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin yung ating dakilang Diyos. Again, sometimes God does not remove the things that make you depend on Him. Nakakalungkot lang, but this is true. No? Minsan, may inaalaw yung Diyos na mangyari sa buhay mo na hindi maganda para kahit papano matuto tayo na lumapit muli sa Kanya. O lumapit sa Kanya if it's your first time. Pero kung nakalimot ka, lalapit ka ulit sa Kanya. No? Lagi lang naman yun eh. Pag nasa corner na corner ka na, when you have no other direction to look, si Lord lagi nakikita mo. Pero hanggat nasa gitna ka ng kwarto, halimbawa, nandyan si Lord. Pag nakita mo siyang ganyan, ganyan ka eh. Umiikot ka pa nga eh. Tumatalikod ka pa nga sa Kanya eh. No? Hanggat kaya mong umiiwas ka. Hanggat kaya mong hindi tumawag sa Kanya, hindi ka tatawag. But again, we need God in our life. Hindi lang tuwing corner na corner ka. Amen po. Hallelujah. Mga kapatid, this is an important clarification. Hindi ibig sabihin nito that we should stop praying for change.
You can continue praying for healing. Pwede kang manalangin, Lord, pagalingin mo ako. Lord, provide for me. Lord, I pray to you yung breakthrough, yung success dun sa ginagawa ko. Lord, I pray, Lord, that you restore everything that is broken in me and in my surroundings. You can pray boldly. Pwede kang manalangin na may tapang. Pwede yun. Pero lagi mong tatandaan, no? Hindi dapat dun magtatapos. Dapat ang ending niyan, not my will, but yours be done. You can pray that the mountain be moved. Yet, Lord, kung will mo yan, let it be done. Kung hindi mo will, Lord, still, your will be done. So be it. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo po, God is not merely interested in giving you an answer to the prayers that you have. Ang interesado siya is i-form ka into becoming that kind of person na talagang buo yung pagtitiwala sa Kanya at yung dependence sa Kanya. So again, yung prayer natin ay hindi dapat magumpisa sa, God, ito yung gusto ko. This is what I want, Lord. This is what I want, Father. Dapat magumpisa na yan na, Lord, I trust you more than I trust what I want. So, minsan, sabi nga, gusto natin kumbaga, nananalangin tayo sa Diyos, meron tayong desired na answer. At in-expect natin na kung ano yung nasa isip natin na kasagutan, yun din yung sabihin or yun din yung gawin ng Diyos. May expected answer ka na at the back of your mind. Pero minsan, talaga ang hirap pagka yung sinasabi na natin na ang sagot ng Diyos sa'yo ay wait. Wait lang, anak. Wait lang. Hindi pa sa ngayon. Not yet, not yet. Ito yung pinakamahirap yung time of waiting. Kaya ngayon point number 3 natin mga kapatid is trust God while you wait. Amen? Sabihin nga natin, trust God while you wait. In Psalms 27:14, sabi dyan, wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. I must tell you this, mga kapatid. Hindi sinasabi dyan na tayo ay mag-iintay at wala tayong gagawin. Amen? Hindi lang tayo tutunganga. Hindi yun yung klase ng waiting na itinuturo sa atin ng ating Diyos. So yung sinasabi dito na waiting is yung point in your life na you will continue or you are continuing dun sa trust na binigay mo sa ating dakilang Diyos. Nagtitiwala ka na siya ay kumikilos at hindi siya nagpapahinga. Gumagawa siya, tumatrabaho siya, whether you know it or you don't know it. So, ang dapat natin gawin mga kapatid, hindi dapat tayo nagre-reklamo. Habang nag-iintay, minsan, tagal naman, minsan, hindi ka naman pakali, talagang lahat na lang ng sa upuan, talagang, ano ba yan, ang tagal. Lahat na ng orasan, tiningnan mo na yata, para namang magkakaiba yung oras na lalabas dyan. Again, mga kapatid, do not complain. Continue to work. Pagpatuloy mo kung ano yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. But again, trust God with the final answer, with the final outcome. Alam mo na siya ay kumikilos, alam mo na siya hindi nagpapabaya. God's silence doesn't mean God's absence. Minsan, sasabihin sa'yo ni Lord, wait. Hindi mo naman alam kung kailan ka niya babalikan di ba? Naranasan niya ba yan yung mag-ghost? Chinat mo pero hindi ka chinat, pabalik. Pero nasin. O kaya naman, nag-chat ka, sabi niya, wait. 3,000 years later. 1 year, 1 eternity later. Yung pa nga yung mga di ba? SpongeBob, Again, while you wait,
Kahit na hindi ka pa nakakarinig ng sagot mula sa Lord, sabi niya, wait lang, pero wala pang follow-up, you continue to pray. You continue to serve. And you continue to obey Him. Amen. Pwede ba natin gawin yun? Palakpakan nga po muna ulit natin yung ating Panginoon. Mga kapatid, if you remember Abraham, in Hebrews 11:8, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta or kung saan siya dadalhin ng Diyos. He received a promise, yun yung malinaw sa kanya. May pangako ang Diyos sa akin. Amen? May pangako yung Diyos sa akin. At alam ko na kapag yung Diyos ang nangako, hindi mapapako. Yun yung pinaka-importanting dapat nating tandaan kapag tayo nananalangin. It doesn't matter kung hindi nag-a-agree yung nangyayari sa paligid mo or kung alam mo man o hindi mo man alam yung lahat ng detalye. Ang mahalaga, alam mo na may pangako yung Diyos sa'yo at pwede mong asahan yun. Abraham obeyed when God called him to go. When God called you to go, will you obey? The same as Him. Kahit na hindi mo pakita yung buong larawan, yung buong mapa. Ang ganda nga ng illustration ni Pastor Zep last time. Diba? Yung piraso ng puzzle. Ano ba ito? Pag binalibaligtad mo na, hindi mo maintindihan. Ano ba yung kalalabasan nito eh? Pero kapag ka nandun ka na sa malapit mo na mabuo, malapit nang i-reveal sa'yo ng Lord yung big picture, dun mo ma-appreciate. Kaya pala, dito pala talaga yun. Eto pala yun. Ang ganda pala nun. Mga kapatid, God sometimes don't give you enough light for the whole journey. Na para bang naputulan ka ng Meralco. Bahay mo na lang, hindi mo pa maikutan kasi walang ilaw. Hindi mo alam kung yung tutungtungan mo, malalaglag ka na ba o safe ka. No? Minsan sa journey natin, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng street lights. Doon sa kalsada na dadaanan mo. Minsan bibigyan ka lang niya maliit na flashlight lang. Sapat lang para makita mo kung ano yung kasunod na tatapakan mo. God does not always give enough light for the whole journey. But the most important thing, God always gives you enough light para alam mo kung saan mo dapat itungtong yung susunod na hakbang mo. So, mga kapatid, sabi nga din in Philippians 4:6-7, nabanggit ng ating song leader kanina, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, which passes all understanding, sa ibang translation, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, mga kapatid, sabi dyan, God's peace will guard you. Lahat ng bagay, huwag mong i-overthink. Or kahit ano pa mang bagay, huwag mong i-overthink. Sa lahat ng pagkakataon, ilapit mo sa Diyos yung sitwasyon na meron ka. Na merong pagpapasalamat, ihain mo sa Kanya lahat ng iyong mga kahilingan, no? Panalangin. At yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos ang magko-comfort sa'yo. Alam niyo po, one thing that amazes me, parang kung titingnan natin to, kung uunawain nating mabuti, no? Sabi nga dun sa Greek niya, ang meaning niya is protect like a military watch. Nakakita na ba kayo ng isang sundalo? Or mga pulis? Yan. Dito, meron tayong outpost. Outpost tsaka parang station, di ba? So, imagine ninyo, may banta sa bahay ninyo or sa inyo mismo. May mga taong gustong gumawa ng hindi maganda sa inyo. Pero kung ako yung tao na yon,
tapos malalaman ko na merong nakabantay malapit sa lugar kung nasaan ka, magdadalawang isip ako. Magdadalawang isip ako. Kung itutuloy ko ba yung plano ko. Kasi alam ko may nakabantay eh. There is resistance. Baka mamaya, instead na makagawa ako ng hindi maganda, ako pa yung... Di ba? Na-gets nyo? So hayaan mo na yung problema yung mamroblema. Di ba? Hayaan mo yung problema ang mamroblema. Ang mahalaga, may pangako ang Diyos sa'yo. Lahat ng bagay na ilalapit mo sa Kanya, lahat ng bagay na dalahin mo, may sagot siya. At yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya, na kahit na hindi mo maintindihan yung nangyayari sa paligid mo, hindi mo maintindihan saan nanggagaling yung peace na meron ka, bakit nakakatulog ka ng mahimbing, bakit nakakakain ka ng masarap, bakit kaya mong ngumiti, kahit na may problema ka. Minsan talaga may mga taong ganun, ano? Parang kung titingnan mo, sobrang grabe yung responsibilidad nila, napakarami nilang pinoproblema, iniisip, inaalala. Pero pag tinignan mo yung taong to, parang, niloloko ba ako nito? Ang bigat-bigat ng dala mo, pero nakakangiti ka pa. Parang hindi ka na problema. Samantalang minsan yung ibang tao, konting problema lang, nabubuwal agad. Shaken agad, mga kapatid. And the Lord blessed us with this promise na lahat ng bagay na ilalapit natin sa Kanya, God's peace is always there to guard you no matter what threat yung meron. So, again, hindi man binabago ng pananalangin natin agad-agad yung sitwasyon na meron tayo, yung kalagayan sa paligid natin, kagaya ngayon, umuulan na naman. Lord, I pray na palayasin mo na yung bagyo dito. That's the easiest thing to do. That's the easiest thing to pray for. Pero, paano pag may susunod na bagyo ulit? Namumroblema ka na naman. Nahi-stress ka na naman. Nag-aalala ka na naman. When you pray, mga kapatid, ito yung focus natin. It's not just changing the atmosphere sa paligid mo, kundi changing the atmosphere within you. Yun yung long-term solution, mga kapatid. Hindi naman nawawala yung mga bagyo, amen. Sa Pilipinas daw, sabi, 20 kada year, o around that number. So, ibig sabihin, kahit December na, possible, meron pa. Kahit anong time of the month, pwede rin magkaroon. So kung every may bagyo, problemado ka, edi halos palagi kang problemado. Pero kung hahayaan mo, ibibigay mo sa Diyos lahat ng iyong mga dalahin, kahit na magkabagyo pa yan, kahit sabay-sabay pa yan, hindi ka basta-basta mag-worry. Amen po ba? So, the most important thing is that prayer can change the atmosphere within you, within us. So, again, mga kapatid, minsan dumarating din sa punto na gusto nating manalangin, pero parang ba't ganun? Wala tayong masabi, wala tayong mabanggit ng mga salita, or we cannot find the right words para sabihin sa ating dakilang Diyos. Sino nakaranas na ng ganun? Ako nararanasan ko minsan yung ganun. Dahil sa sobrang problemado ka na, hindi mo na maisip, o hindi ka na makafocus sa iisipin mo o sa sasabihin mo sa Diyos. Minsan dumarating sa punto, iiyak ka na lang talaga. Mas matagal pa yung iyak mo kaysa dun sa salita mo sa Kanya, no? Ewan ko kung ako lang yung ganun. May times na ganun eh. No? Yung sobrang bigat na ng pakiramdam mo, sobrang bigat na ng dalahin mo, parang gusto mo na lang iiyak sa Panginoon lahat. Yung kahit na parang hindi mo naman talaga alam yung, hindi mo may construct yung sentences. Pero alam mo naman na alam ng Diyos yung laman ng puso mo. Na parang dumarating sa punto, kahit anong pilit mo magsalita, minsan hindi mo kayang magsalita. Minsan magsasalita ka pa lang, naiiyak ka na, naluluha ka na. No?
Dumarating talaga sa ganitong punto, mga kapatid. Kaya nga, minsan, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit na hindi natin maintindihan yung mga bagay-bagay. Kahit na minsan, yung mga bagay-bagay na ating ipinapanalangin sa Kanya, hindi natin alam kung paano i-communicate sa Kanya. So sabi nga, trust God even when you don't understand. So sabi sa Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for. But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Minsan di mo alam no? Lord, mag-stay pa ba ako? Lord, nalis na ba ako? Lord, hintayin ko pa ba, Lord? Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano ilalapit ko sa'yo. Basta ang alam ko lang, may kabigatan akong dala-dala sa puso ko eh. Gusto ko na lang talagang iiyak. Pero one thing is for sure, kahit sa mga panahon na yon, hindi ka naman iniiwan ng Diyos, hindi ka pinababayaan ng Diyos. It's always His Spirit that will help you. Kaya minsan napapansin nyo, wala na kayong, parang hindi nyo naiintindihan yung nangyayari sa paligid nyo, hindi nyo alam kung ano yung sasabihin nyo, pero parang may nagbabato sa inyo ng mga salita na dapat nyong sabihin. Merong mga ipapaalala sa iyo yung Diyos habang nananalangin ka na hindi naman talaga originally part yun ng panalangin mo, pero bigla niyang ipapasok sa isipan mo, ipanalangin mo si ganito, ipanalangin mo yung ganito, ganyan. Nakaranas na ba kayo ng ganun? Parang minsan sobrang random. May times na ganun, mga kapatid. But it's the Spirit who always helps us to find the right words to say. Again, hindi naman mahalaga kung tama yung sentences mo, tama yung grammar mo, no? Hindi naman mahalaga yun. Wala namang tamang or pinaka-perfect na mga salita, combination of words para sa pananalangin mo. You just come to God as you are. You just lay down, surrender your desires, your heart to Him. At hayaan mo siya yung kumilos at tumulong sa'yo all throughout the experience. Sabi nga, mga kapatid, the Spirit is the one who will be helping us. And in Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Favorite verse natin yan. No? But again, even in this verse, hindi sinasabi ng Diyos na hindi ka na mahihirapan, hindi ka na makakaranas ng anumang paghihirap. Ang sinasabi lang niya, lahat ng bagay, masalimuot man o hindi, nagsasama-sama yan para sa ikabubuti mo. Para sa pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay mo na pinlano ng Diyos. Mga kapatid, you may not be able to understand what God is doing, but you can trust Him for who He is. Hindi mo man maintindihan lahat ng pamamaraan niya, lahat ng ginagawa niya. Pero, ang mahalaga, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Siya mismo. Hallelujah. God works in all things for good. You may not understand everything. Hindi na mahalaga yun. Pinaka-importante, maunawaan mo kung sino yung Diyos na pinapanalanginan mo. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So again, kung titingnan natin, in Habakkuk 3:17-18, though the fig tree does not bud and there are no grapes in the vines. May trouble, may problema, may hindi magandang nangyayari. Though the olive crop fails and the fields produce no food, kahit may struggles, mga kapatid. Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, mga kapatid, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Yan ang sabi ni Habakkuk. Every time he looked sa surroundings niya, may problema. Yung sitwasyon hindi nag-i-improve. But his declaration says, even if everything is not fine, kahit magulo yung paligid, God is still good.
Because He is God. And He is good. And He is God. And He is good. Amen. Mabuti ang Diyos. Kahit hindi mabuti yung sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. So again, wag mong hayaan na maapektuhan nito kung paano mo wino-worship yung Diyos na nakilala mo. No? Hindi porket marami kang problema, hindi ka na-attend ng church, hindi ka na mag-worship, hindi ka na mananalangin, hindi ka na makikipag-meet sa mga kapatid mo in your faith. It won't stop you from singing to God. It won't stop you from having this conversation with Him. Kahit maingay yung video kayo ng kapitbahay mo, pwede ka mag-worship. Naranasan niyo na ba yun? Minsan pag kapitbahay niyo talaga inabot ng madaling araw. Ikaw talagang madaling araw lang yung libre mo minsan. Talagang worship ka. Talagang palakasan kayo ng worship. Palakasan kayo ng pag-awit. Minsan ganun eh. Kaya minsan babawian mo na lang. Pag kayo naman yung may video kay, mag-worship ka naman magdamag. Hayaan mo mabingi sila. Di ba? Because again, nothing should be stopping you from worshiping God. For He is a God that is worthy to be worshipped. Hallelujah. Hindi pwedeng nakadepende yung pagsamba mo sa Diyos, hindi lang sa pag-awit, kundi lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Hindi dapat lahat yung nakadepende sa kung maganda or maayos yung sitwasyon mo. Kundi kahit mahirap, kahit na problemado ka, kahit na struggling ka, your worship dapat mas tumitibay, dapat mas lumalakas, dapat mas nag-aalaw. Amen. Your worship should not be affected by your circumstance or should not be hindered. Instead, dapat yun pa nga yung nagiging fuel mo kung bakit mo i-worship si God. Alam ko, Lord, na kahit magulo yung paligid ko, you are good and I will worship you still. So, 4 na bagay na dapat nating tandaan, mga kapatid. Bring your heart. When you pray to God, you bring your heart to Him. Hindi nila na-gets. Lord, sa'yo na to, Lord. Bring your heart to God. Surrender your will to Him. Trust God while you wait. And trust God even if you don't understand. Amen. Tandaan niyo po yan. Put your faith not in your prayer, but to the God whom you pray to. Hindi tinitingnan ng Diyos kung perfect yung grammar mo pag nananalangin ka. Kahit pilipit yung dila mo, mga kapatid. As long as your heart is aligned with God, He can understand and He answers. Kailangan mo lang tandaan, yung hope mo ay hindi sa kung gaano ka-perfect yung pananalangin na ginagawa mo, kundi kung gaano ka-perfect yung Diyos na kung saan ka nananalangin. An imperfect prayer to a perfect God still gives you the perfect answer. So don't just trust God for what He can give you. These are reminders, mga kapatid. Huwag mong pagtiwalaan yung Diyos dahil lang sa mga bagay na ginawa niya sa'yo or sa mga bagay na kaya niyang ibigay sa'yo. Pagkatiwalaan mo siya dahil siya ay mapagkakatiwalaan talaga. Because He is worthy of it. Deserve niya yun. Trust God for who He is. His character is immutable. Hindi nagbabago. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nagbago na siya, di ba? Mas pumogi na siya, mas gumanda. Amen. Praise God for that. Palakpakan natin yung ating dakilang Diyos, no? Malapit na po akong matapos. Yan na yung mga magic words. Yan, malapit na po akong matapos. Mga 3 minutes na lang and 1 hour. Yan. So don't just trust God for what He can give you. Trust God for who He is. And last one, prayer is not getting God to agree with your plan. Tandaan po natin yan. Hindi tayo nananalangin kasi gusto natin na sumang-ayon yung Diyos sa panalangin natin. Kundi, kaya tayo nananalangin, it's because we want to learn how to follow Him into His plan. Gusto natin na masunod siya dun sa plano na hinihanda niya para sa atin. That is our goal, mga kapatid.
Wag na wag niyong kakalimutan. Amen po ba? It's about learning to follow Him into His plan. Prayer is all about that. Mga kapatid, let's make this declaration. Nababasa niyo po ba? Sabihin nga natin, I trust God. Sabay-sabay tayo. I trust with His characters. O sige, ulitin natin. From the top. First slide, please. Hindi, joke lang. Okay, final declaration. 1, 2, 3, go! I trust God. I trust His character, wisdom, and timing. When God says yes, I will give thanks. When He says wait, I will remain faithful. When He says no, I will still trust Him. When I don't understand, I will obey. I will surrender my heart and will to God. My faith is not built on my circumstances, but on the character of my King. I may not know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. God is my Father. Christ is my King. The Holy Spirit is my helper. His will is my desire. His kingdom is my priority. In every season, I will trust God. Pray, wait, and remain faithful. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin yung ating dakilang Diyos. Hayaan niya po sa susunod, mas hahabaan ko pa yung declaration. Glory to God, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's pray. Yes, Lord God, dakilang Diyos, aming mapagpalang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sinasamba ka namin, O Diyos. Tinataas ka namin, Lord God, sa buhay namin at maging, Lord God, sa lugar na ito, O Diyos. Sa gawain ng CLCC, Lord God, nawa ay patuloy na maihayag ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Lord God, and your character, Lord God. Hindi lang sa amin na naririto, kundi sa lahat ng tao, Lord God, na makakapakinig ng gawain ng sermon na ito, Lord God, sa gawain ng CLC, Lord God. Make them understand, Lord God, that you are someone who is worthy to be trusted, Lord. You really are an amazing God. You can do the most impossible things, Lord God. At hindi hadlang yung sitwasyon, Lord God. At hindi dahilan yung sitwasyon para sabihin namin, Lord God, na you are not good. You're always good. And forever, Lord God, you will be good, Lord God. Talagang, Lord, we know na bagaman minsan may mga pagkakamali po yung aming mga ginagawa, mga desisyon sa buhay. Pero again, Lord, we continue, Lord, to give you our trust, Lord God. And we ask of you, Lord God, sa directions, instructions, Lord God, na dapat naming gawin sa amin pong mga buhay. We submit, Lord God, everything under your feet, Lord. Lord, we will continue to plan, but Lord, give us wisdom, Lord God, to make a plan, Lord God, that is according to your will. So that every time, Lord, na kami po ay mananalangin sa iyo, ay talagang alam namin, Lord, and we can surely determine na you will approve it and you will grant it, Lord God. But again, Lord, during the times na hindi namin alam or hindi pa namin nauunawaan lahat ng bagay sa iyong salita, Lord, wag mo po kaming hayaan na ma-overcome ng takot or ng hiya sa paglapit sa iyo, Panginoon. Alam po namin na limitado yung aming kaalaman, limitado po yung aming kakayanan upang unawain lahat ng bagay, Lord God, na nangyayari at hindi namin alam, Lord God, sa mga paligid namin. But then again, Lord, alam namin, Lord, na ikaw yung mas nakakaunawa, ikaw yung mas nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo lahat. Let your will be done, Lord God. May your kingdom be advanced, Lord God, dito sa mundong ito. Patuloy nga nawa na maging instrumento ang buhay po namin, Lord God, upang makita ng mga tao, Lord, na talagang yung aming Diyos ay kapag tayo nanalangin sa Kanya, siya ay sumasagot at yung sagot niya, yung the best na sagot na pwede naming makuha. Even though if it's not according to the answers that we have in our minds, still, that's the best answer, Lord. Lord, we cannot complain. We just trust you. We surrender everything to you. And let your sovereign will, Lord God,
yung mag-manifest sa buhay po namin sa lahat ng aspeto nito. Lord, we thank you. We glorify your name. Tinatas ka namin in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah.